Hello, kumusta po kayo dyan? Nandito naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Jovenal Narcisse. At bago ang lahat, bago itong kwento ko ngayong araw na ito, gusto ko sanang magpasalamat at mag-shout out doon sa mga nanood ng aking previous video. Ito yung kung bakit kailangan natin ang exercise balikatan sa ating bansa. At nagulat po ako at marami po akong natanggap na views sa video na ito, kahit na medyo may pagka-political ang issue. Pero ang base ko naman dito ay bilang isang dating retired military officer ng Philippine Army at ang Armed Forces of the Philippines. Kasi alam niyo, hindi ko lang binanggit sa aking video na ako ay isa sa mga unang gumawa ng parang protocol or rules and regulations sa pagkandak ng itong taon-taon na kinakandak na balikatan exercise. Dahil noong 1999, ako po ay itinilaga na Assistant Chief of Staff for Training and Education ng Philippine Army. At alam nyo naman, ang training exercise ay kasapi or kasama sa training ng isang sundalo. Kaya ako po ay isa sa mga gumawa ng mga protocol, mga rules and regulation, at saka lahat-lahat na dapat makitang gagawin ay ginawa po namin yung pinakaunang dokumento para may conduct ang balikatan exercises dito sa ating bansa. Pero ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung ating katayuan ngayon, dahil tayo po ay isang senior citizen at isa pa, magbe-birthday ako dito sa buwan na ito, May 1 ngayon, at magiging 72 years old na ako. At mula nung ako'y nag-graduate ng Philippine Military Academy, ito ay magiging 50th anniversary namin. At siyempre matagal na akong retired sa serbisyo since 2008, so mga 16 years na akong retired. At siyempre ilang buwan pa lang binuksan ko itong YouTube channel na ito para magkwento ako araw-araw tungkol sa nangyayari sa paligid natin. At siyempre iniingatan ko na hindi ako magdi-discuss o magsasalita tungkol sa politics at ang religion. Pero ito mga nangyayari sa atin, sa ating kapaligiran, ay merong mga important na dapat natin pag-usapan. Medyo masakit yung lalamunan ko. May bumara doon sa lalamunan ko. Alam nyo naman, gumagawa ako ng video na ito. Walang edit, hindi ko pinuputol, ini-splice at saka pinagdudugtong. At wala akong alam po dyan sa mga ganyang style na paggawa ng video content. Kaya ito, pag nagbibideo ako, ay tuloy-tuloy lang po na nag-uusap ako, nagsasalita ako, nakikipag-usap ako sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo namang sumagot, pwede naman kayo mag-comment sa comment section para sabihin nyo ang inyong gusto nyo sabihin sa akin. Kasi hindi ko rin alam yung pwede tayong mag-live stream. Pero palagay ko, pag meron na tayong 1,000 na subscribers, pwede na ako mag-live stream dito sa YouTube channel na ito para maganda yung usapan natin. Of course, walang politics, walang religion. Ang pag-uusapan natin ang buhay-buhay ng isang senior citizen at isang retiradong sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Noong nakarang linggo, may nabasa akong post ng isang kasama nating retiradong opisyal ng Philippine Army. At binanggit niya doon yung pagkamatay ng isang magiting na naging sundalo din ng Philippine Army.
ay nagkataon ay classmate ko ito sa Philippine Military Academy at nag-graduate noong 1974. Pero ako ay na-delay ng kaunti yung pag-graduate ko. Nag-graduate ako ng 1975 pero nagkasama kami ng almost 2 years sa Philippine Academy. At nung nag-graduate kami, at ganun pa rin ang tawagan, MISTA. Kasi ang MISTA, ang ibig sabihin nun, ay classmate. Mali po kasi yung ang understanding ng mga civilian, porket graduate ka ng PMA, ang tawag sa iyo, MISTA. Hindi po. Ang totoong definition or ibig sabihin ng MISTA is magka-classmate kayo na nag-graduate sa isang taon. So, hindi mo pwedeng kung original kang 74, hindi mo pwedeng tawaging MISTA yung nag-graduate ng 73. Dapat magbigay ka ng galang kahit retired ka na, sir pa rin ang pagbanggit sa isang retiradong opisyal. So ngayon, nalaman ko na namatay si ang pangalan ng aking classmate ay si Lieutenant General Rodolfo Banyana Jr. Si Rudy, tawagin natin Rudy, ay nag-retire siya at hindi na nagtrabaho sa gobyerno pagkatapos ng retirement. Ang ginawa na lang niya is nagkaroon siya ng business at inalagaan niya yung kanyang pamilya. Maganda po ang kwento po namin ni General Banyana nung kami nasa serbisyo. Alam ko malaking malaking tulong na naibigay sa akin ni Rudy sa aking career nung ako ay nasa Philippine Army. Dahil siya po ay naging admin executive officer ng Commanding General ng Philippine Army at noon po ay nagkaroon ng vacancy. May vacancy po ng Secretary of General Staff ng Philippine Army at siya po ang nagrekomenda sa akin. Kahit hindi niya sinasabi sa akin na siya ang nagrecommend sa posisyon na yon para ako ang papalit doon sa umalis at na-promote na opisyal doon sa SGS position. Alam ko na siya po ang very instrumental sa aking pagiging SGS or Army Secretary General Staff. Ang trabaho po ng Army General Staff ay masailan po. At ito po ang pinupuntahan ng lahat ng komunikasyon na papunta sa Commanding General. At ini-screen ko po lahat-lahat yan, binabasa. At nagbibigay ako ng counting executive summary sa mga papeles, dokumento na papasok doon sa opisina ng Commanding General ng Philippine Army. At pagkaalis ng mga dokumento sa akin, pupunta doon sa opisina ni General Banyana. So siya rin magbabasa at i-screen din at bago i-sign or seek for advice ng aming Commanding General. So ganun po ang aming relationship noon at tumagal din ako as SGS doon sa posisyon na yon. At siyempre kahit na nag-iba ang aming landas kasi na-promote siya, nauna sa akin, iba din yung assignment ko at na-maintain namin ang aming communication. Pero ang maganda dyan is pareho kaming Taurus, pareho kaming May na pinanganak. Mas nauna lang akong pinanganak, May 17 kasi ako, siya May 25. So meron kaming 8 days na pagitan. Kaya nag-retire ako na mas nauna sa kanya noong May 17, 2008 at siya naman ay nag-retire noong May 25, 2008. Pero nung kami retirado na, hindi ko alam na siya pala ay naglagi sa Nasugbu, Batangas.
Nalaman ko na lang after 6 to 7 years after my retirement. Dahil meron po akong running event na ultramarathon na nagsisimula sa Tagaytay at nagtatapos sa Nasugbu. At doon ko nalaman na meron pala siyang bahay doon at meron siyang gasoline station. Yon ang kanyang business noon, gasoline station ng Petron. Kaya binisita ko siya at nag-usap kami at mabuti naman ang aming pag-uusap. At yun na nga, nag-usap kami na kung pwede doon na lang ako mag-end or finish line sa kanyang gasoline station. Kasi maganda po ang kanyang Petron station. Meron siyang magandang comfort rooms or bathroom. Pagkatapos, meron pa siyang space doon sa likod ng gasoline station na pwedeng gamitin na pwedeng pag-standbyan ng mga nakatapos na runners. So ganun po ang every year po since maalala ko since 2016 or 2017 palagi akong kaming nakikita during my preparation stage kasi nagko-coordinate po ako sa mayor ng Nasugbu at syempre nagko-coordinate din ako sa kanya at meron din siyang isang business pa, restaurant at yung mga anak marunong magluto. Kaya sabi ko sa kanya, pwede ba Misa, ikaw na rin ang mag-prepare ng pagkain ng mga runners, pag nagkatapos bibigyan natin sila ng kaunting inumin at saka pagkain at syempre babayaran ko. So maganda po yung relationship namin. Nagkagasolina yung mga runners pag uwi sa Manila, pagkatapos pinapakain, pagkatapos binabayaran ko ang aking classmate sa mga cost ng pagkain. At syempre binibigyan din ako ng counting discount para hindi naman masyadong mahal yung pero masarap yung prepare talaga ng kanyang mga anak na preparasyon para pagkain ng aking mga runners. Kaya saludo ako dyan, Misa. Salamat sa inyong service. At ito po ay nangyayari since 2016. At nung last year, nagkita na naman po kami. Yun na lang po ang last time na nakita ko siya na buhay pa. August of 2023 dahil dalawang beses ako na nagpunta sa kanya at marami kaming ginawa kasi nagkaroon na nasira yung kotse niya at tinulungan ko na naghanap ng baterya, tinulungan kong mag-series doon sa baterya niya pero ayun, kwentuhan lang, katuwaan at saka remembering the past at syempre very hospitable ang aking classmate at pinapakain ng aking team doon sa bahay niya pagkatapos ng event. So, ayun lang pa at every year since 2016 nakikita kami every year because of my event. So, yun po, bumisita ako doon sa Labinya nung I think 2 or 3 days ako. At yun na po at kwento sa akin ni Irene, kanyang mabuting asawa, na nagkaroon pala siya ng stroke habang sila ay merong binibili sa isang department store at mula doon ay tinakbo siya sa hospital, sa Makati Medical Hospital. Nagkaroon pala siya ng blood clot sa kanyang utak at inoperahan siya kaagad at okay naman. Pero after a few days, nagkaroon uli ng hemorrhage po. Nagkaroon ng dugo uli sa brain, nalinis. Pero after so many days, hindi na kaya ng kanyang body system. At doon po, at namatay siya noong April 25 of this year. So, binisita ko siya. Nakita ko yung mga iba kong classmate at pinagdasal natin siya at ayun po, 72 years old, talagang doon tayo pupunta talaga at
gawin natin ang magandang magawa natin araw-araw habang tayo buhay pa. So, ganoon po kaselan ng ating buhay. So, importante na alagaan natin ang ating kalusugan. Dapat magpa-check up tayo sa ating mga doktor, sa hospital regularly. At siyempre, mag-exercise. Kompleto po ang ating tulog gabi-gabi, at least 8 hours. At yun po naman ang ginagawa natin. At siyempre, positive outlook. Palagi ang iniisip. Wala yung mga politika, wala yung mga negative na iniisip. Dapat positive. Tumulong sa iba, sa mga kasama, sa mga kaibigan. At yan po ay magiging good karma sa atin. At ayun, paalis ako ngayon, papunta ako ngayon sa Manila para dumalo sa kanyang paglibing o burial rites bukas May 2nd. At siyempre ay pagdasal natin ang ating kapatid na si General Rudy Ubañana na sana'y tumahimik siya, may he rest in peace. At siyempre wish condolence sa kanyang bereaved family. So, yun lang po ang kwento natin ngayong araw na ito, at sana naimpormahan ko kayo. At ganoon po, reminder po, very, very sensitive ng ating buhay ngayon, lalo na ngayon na tayo po ay nasa edad na 70 plus. At sana mararating pa natin ng madadagdagan pa natin ng years or taon pa para tayo ay masaya sa mundo na ito. At siyempre, prepared tayo kung anong mangyari sa atin, at tayo'y lumisan sa mundong ito na masaya. So, salamat po sa mga subscribers ko ngayon na bago na tumatangkilik sa YouTube channel na ito. Kung kilala niyo po si General Rudy Ubañana, just leave a comment para sana ipagdasal din ninyo siya. At kung may gusto pa kayong malaman na dapat kong ikwento dito sa YouTube channel na ito, sumulat lang po kayo sa comment section para mabigyan natin ng panahon para makapagkwentuhan tayo dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye!